Ngayong araw mga kagwa, dito na naman tayo sa Apalit. Kasi may importante lang kami pinag-usapan ng ninong ko. Bali, umangkas nga muna siya sa akin dito mga kagwa kasi pinuntahan namin tong pick up. Kasi pinaalay niya daw yung preno dito sa Toyo Tires. Tapos pagkatapos ng mga kagwa, umuwi na rin kami kasi pinagtulungan namin tong ayusin tong sasakyan na to. Tinulak kasi namin palabas yan. Wala kasing rack and pinion yan mga kagwa, kaya lumiliko lang kahit saan yan. Kaya medyo nahirapan rin kami nung tinutulak mga kagwa kasi nagatulak namin, gumagalaw yung gulong kahit saan na direction pumupunta. Tapos may time pa mga kagwa at pag tinutulak namin, yung isang gulong papasok, yung isa rin papasok rin. Kaya nahirapan kaming itulak ito mga kagwa. Nung napalabas na ng mga kagwa, umalis kaagad kami ng ninong ko. Tapos pumunta kami dito, nagbuo muna kami dalawa. Bali, nag-ikot-ikot nga kami dito mga kagwa, naghahanap kami ng mga sasakyan na binebenta. Balak niya kasing bumili mga kagwa, tapos ayusin niya lang, tapos bebenta ulit. Tapos maya-maya yan, tumigil muna kami dito kasi may tinatawagan siya. Tapos ako niya mga kagwa, iniisip ko na kung pagkatapos nito, uwi na ba ako o hindi pa. Kasi marami rin akong gagawin dun sa bahay mga kagwa at saka sa trabaho natin. Kaya yung nakauwi na kami sa kanila mga kagwa, umuwi na rin ako. Tapos dinaanan ko dito sa daan na to, may nagbebenta ng isda. Hindi ko pa napansin mga kagwa, nabuhay pa pala yan, kaya nabigla ako kanina pagdating ko sa bahay. Habang bumabiyahe nga ako mga kagwa, nakaramdam ako ng gutom, kaya dumaan na lang muna ako dito sa mamihan, tapos nagmami ako kunti. Kasi parang nanginginig na talaga yung kamay ko mga kagwa habang nagmamaneho, kaya napaisip-isip ko na order na lang talaga ako ng mami. Busog pa kasi ako kanina ng lunch mga kagwa. Kasi usually mga kagwa, mga 10 AM na kami nagbe-breakfast ni Guada. Kaya pagdating ng lunch talaga mga kagwa, busog pa talaga yan. I'm home! Bang. Uy, puta! Pinabahala ko ah. Wait, pumunta yan eh. Wait pa. Diba ano yung gagawin? Hey! Hey! Agoy! Grabe na bali. Nabali ang konti. Hindi ka matay. Pok! Pok! Kaya yun mga kagwa, kinabahan talaga ako kanina. Akala ko kasi mga kagwa, patay na yun mga yun. Kahit kinunan ko na ng kaliskis mga kagwa, buhay na buhay pa rin, kaya pinalo ko na lang talaga yung ulo. Nung natapos ko na makiliskisan yung mga isda mga kagwa, inutusan muna ako ni Guada na i-deliver tong damit dito sa labas. Meron daw kasing umorder na gustong pick upin dito mga kagwa. Shane po, Shane. Thank you po. Kaya pagkadating ko ng bahay mga kagwa, nagyaya agad si Deo na magkape, kaya nagkape kami. Tapos habang niluluto ko tong ulam natin. Bali half cook nga lang yung mga kagwa kasi gawin na si Kabetchi mamaya yan. Tapos ito si Kobe naman, pag nakikita niya ako na sa labas, sobrang ingay din, kahol ng kahol. Tapos maya mga kagwa, pumunta muna kami ni Deo sa Pure Gold kasi kailangan ko bumili ng gatas kasi wala ng gatas si Guada. Tapos nagtaka pa ako mga kagwa kasi may tumawag sa akin dyan, di ko matandaan yung mukha. Sinabihan pa nga ako ni Deo, oy Ken, tawag ka oh. Pero kahit anong isip ko mga kagwa, di ko talaga maalala yung mukha niya. Naalala ko lang ng mga kagwa nung nasa bahay na ako. Tinanong ko si Ate Apple at si Ate JJ kung kakilala ba nila yung tumatawag sa akin dito sa Pure Gold. Pero sabi nila kaibigan daw pala ng tito ko. Yung nagtaka ako kasi wala naman akong tito dito nakakilala. Pero yung tinutukoy pala nila tito ni Cynthia. Bali boardmate para nila Chuchay. Sige, yun na muna. Bye-bye.